Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Bali, ang active voice po ay ginagamit po natin para makagawa ng mensahe sa English kung saan ay gusto nyong ipaalam na yung ating pinag-uusapan, yun po ang gumawa ng aksyon. Okay? Kaya ang nakalagay dito, gusto mong sabihin na yung ating pinag-uusapan o subject sa English ay ang gumagawa o kaya gumawa ng aksyon. O kaya siya ang may gawa ng kaganapan sa ating mensahe. Okay po? Ito po ang aking halimbawa para dyan. Ako ang bumili nung phone. Kung mapapansin nyo, sino pinag-uusapan natin dito? Di ba itong ako? At kung mapapansin nyo, ako ang gumawa ng aksyon kasi ako yung bumili noong phone. At kapag ganyan po ang sitwasyon ng mensahe nyo, naka-active voice po tayo kasi yung ating pinag-uusapan na ako, siya yung gumawa o bumili ng phone o nung bagay na iyon. Okay po? So, itong ako ay bumili, bought the phone nung phone. I bought the phone. Ako ang bumili nung phone. Okay po? Tapos po, ibibigay ko rin po sa inyo yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Kalimitan po, pag naka-active voice po tayo, ganito po ang ating pattern sa English grammar. Subject plus main verb. Okay? Yung subject natin, yan yung pinag-uusapan. E di, yan yung I o ako. Samantala, yung main verb, yan yung punong action na salita. O yan yung pinakakaganapan sa ating mensahe. At yun nga po ay yung pagbili. Yung bought, bumili. Okay? Makikitandaan na po. Subject plus main verb. Yan yung kalimitan na pattern ng active voice. Okay? Ngayon, punta tayo sa passive voice para makita nyo ang kaibahan. Okay? Okay, ito pong passive voice, ibig sabihin, ang ating pinag-uusapan naman dito ay ang gagawan ng aksyon. Okay? Ibig sabihin, hindi siya ang gagawa ng aksyon katulad sa active voice. Ibig sabihin po, yung pinag-uusapan natin, walang gagawing aksyon. Merong, meron pong gagawa ng aksyon para sa kanya. Yun lang po ibig sabihin noon. Ito po yung ating halimbawa. Ang phone ay binili ko. Kung mapapansin nyo, ang pinag-uusapan natin dito o subject natin dito ay itong ang phone. At syempre, yung phone naman po, hindi niya kaya bilhin ang sarili niya. Di ba po ba? Kung mapapansin nyo, itong binili, itong action natin o yung gagawin, ang gumawa po ay iba. At yun nga po ay yung tao kung saan ay bibilhin yung phone. Di ba? At dahil sa yung ating pinag-uusapan o yung phone ay hindi po siya yung gumawa ng action kundi iba, naka-passive voice po tayo. Yun lang po ang ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin ng passive voice, parang ipinasa mo yung sa halip ikaw ang gumawa, ipinasa mo sa iba para gawin yung gawain na iyon. Yun lang po ibig sabihin noon, okay? So, pag in English po natin to, ang phone, the phone, ay binili, was bought ko by me. Okay? So, meron po tayong tamang pattern para makagawa ng passive voice. At makikita nyo po ang kaibahan ng passive voice at active voice sa kanilang pattern. At ito nga po yon. Pag gagawa po tayo ng passive voice, kalimitan po, ang tamang pagkasunod-sunod ng mga salita ay ganito po, yung pattern. Subject muna, yun yung the phone, ang phone. Sumunod daw ay yung auxiliary verb. At ang auxiliary verb natin dito sa ating mensahe sa English ay itong was. Okay? Ang auxiliary verb po, katulong lang po ng main verb. Tumutulong siya para maibigay ng main verb yung tamang ideya na gusto niyang ibigay. At ang gusto niya nga pong ibigay na tamang ideya ay
yung ating pinag-usapan, hindi siya yung gumawa ng aksyon. Yun po, kaya nagkakaroon ng auxiliary verb kasama yung ating main verb na naka-past participle. Okay? So, auxiliary verb, yan yung was. Yung main verb natin, yung pinaka-punong salita o aksyon na salita na siya yung pinaka-kaganapan sa ating mensahe, yun yung bought, yung binili. Okay? Yung was dyan, yan yung I. Tapos yung bought, yan yung binili. Okay? Tapos kung mapapansin nyo, yung bought po natin para sa main verb, dapat daw naka-spelling bilang past participle. Okay? So, ang past participle po kasi ng buy o B-U-Y o nabili, kapag ginawa mong past participle ang spelling, bought po. Okay? So, ito lang, makikitandaan na po ito kasi ito lagi ang ginagamit para makagawa ng passive voice. Okay po? Ngayon, makikipansin po ang pagkakaiba ng pattern ng active voice at passive voice. Itong active voice, gumamit tayo ng subject. Pareha silang may subject, di ba? Tapos, sa active voice, ang isinunod agad natin ay main verb na naka-past tense. Samantala dito sa passive voice, pagkatapos ng subject, auxiliary verb muna, saka pa natin isusunod yung main verb. Tapos, yung main verb, naka-past participle, hindi naka-past tense. Okay? Yan po ang pagkakaiba nila pag gagawa na tayo ng mensahe sa English pag patungkol sa pattern ng active voice at passive voice. Okay? Okay, dagdag ideya po. Kung mapapansin nyo, yung active voice natin kanina, ang pattern natin ay subject at main verb lang. Ngayon, nagkaroon ng auxiliary verb. Yan po ang maraming nalilito. Bakit nagkakaroon ng auxiliary verb? Nagkakaroon lang po ng auxiliary verb yung ating active voice kapag ang ating main verb po ay naka-spelling sa progressive tense o present continuous tense. Ibig sabihin ng progressive tense o present continuous tense na verb o action ay yung action po natin ay nagaganap sa sandaling ito o noong panahong iyon. Yun yung gusto nating ipaalam sa ating kausap. Okay po? So, kung gagawa kayo ng mensahe sa English na active voice at gusto nating ipaalam na sa sandaling ito o nung panahong iyon ay yung action ay nagaganap, ganito po ang mangyayari sa ating pattern patungkol sa active voice. Dapat meron ng auxiliary verb. Okay po? Ito po ang ating halimbawa. Ako ay bumibili nung phone dati. Kung mapapansin nyo, yung action na salita natin o main verb ay nangyayari sa sandaling iyon o noong panahong iyon. Diba? Kapag ganyan ang sitwasyon, kailangan na po natin magdagdag ng auxiliary verb. Okay? Para sa ating active voice. Okay? So, ako ay was. Yun yung auxiliary verb na idinagdag natin. Bumibili, buying. Yan yung main verb natin. Tapos, the phone, nung phone. Yung dati dito, gawa yan nung auxiliary verb natin na was. Kasi ang was, ibig sabihin, yung ating pinag-uusapan ay pang noon. Kung saan ang action natin ay nangyayari sa sandaling iyon. Okay? So, yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng auxiliary verb ang ating active voice. Samantala, kung gagawin po nating passive voice po itong active voice natin na kung saan yung ating main verb ay naka-present continuous tense, ganito naman ang mangyayari. Subject daw muna yung pag-uusapan, sumunod auxiliary verb. Tapos, magdadagdag na rin tayo ng panibagong salita at yun yung being. Okay, yung being, yan yung magpapatunay na yung main verb natin ay nangyayari sa sandaling ito o noong panahong iyon. Okay? May dahilan kung bakit naglagay tayo ng being. Ang dahilan po kasi, yung main verb kasi natin dito para sa passive voice ay naka-past participle. Ito po yun, no? Bought. Di ba sa Tagalog ang bought ay bumili o nakabili? Pero para masabi natin itong bought na ito bilang binibili, sa passive voice, kailangan natin ng tulong ng being. Yun po ang dahilan. Okay?
So, ito pong halimbawa natin. Ang phone ay binibili ko dati. Okay, para masabi mo ito sa English, kailangan natin ng tulong ng being. Kasama ang auxiliary verb at main verb na ang spelling ay naka-past participle. So, kapag in-English natin yan, the phone was being bought by me. Okay po? At dagdag kaalaman po, pag sinabi kasi natin passive voice, di ba yung ating pinag-uusapan, hindi siya yung tagagawa ng aksyon. At dahil po doon, kung gusto nyong idagdag yung tao o yung bagay na gumagawa ng action para doon sa ating pinag-uusapan, kalimitan, ginagamitan natin ng preposition na by. Sinasamahan natin ng by para maikonekta sa ating mensahe kung sino yung gumawa ng aksyon. Kaya laging, kung mapapansin nyo, laging may by. Okay? So guys, sana marami po kayong natutunan. Salamat po ng marami doon sa mga nagsasubscribe, naglalike, nag-share at laging nanonood ng ating channel. Hi nga pala po kay Sir Hat Papi at kay Ma'am Helen Tan. Ginawa ko po ito para sa inyo, Ma'am Helen Tan. Sana nagustuhan nyo and maraming salamat po lagi sa panonood. Thank you po muli sa inyong lahat.